Welcome to my Moto channel mga buddy, and we have another vehicle to review. This time, it's a 2025 Toyota Veloz V. Ito yung pinaka-top of the line. Ano nga bang gagawin natin dito? Syempre, bubusisiin natin ang design, sisilipin natin ang mga creature comforts and features, and of course, Mab Auto will take it for a drive. Let's do this! Let's start with the design. Simpleng-simpleng napakaangas. Although, Avanza din naman to. But sa previous version, merong Avanza Veloz. Siguro yun na yung pahiwatig na magkakaroon ng Veloz na hiwalay. Nagka-Veloz na nga. Veloz. Ito, Veloz lang talaga. Pero same body sila ng Avanza. They are now front-wheel drive. Yun ang nakakalungkot doon. Di gaya ng last Avanza, rear-wheel drive. This one, front-wheel drive. Kala mo, Lexus. Malaking grill, big fat chrome sa harap. Syempre, may DRL yan. Dito sa gilid, simple lang. You have one straight line and a few wavy body panel sa door. Tapos may plastic cladding dyan, which make it looks cooler. Lalo na kung puti yan, kala mo mataas yung wheel well, pero hindi dahil lang yun sa plastic cladding na itim. Dito sa likod, napakaangas din. Light bar yan, although hindi full. Hinatiin itong Toyota emblem sa Avanza. Mas maiksi. Hanggang dito lang. Yan, hanggang dyan. Pero ito, almost full. Pinutol lang nitong Toyota emblem. Anyway, design para sa akin, looks smart. Looks clean. Lalo na itong chrome na to. Ang gandang tignan. Sa Avanza kasi wala yan. Sa Veloz mo lang makikita yung chrome na ganyan. Napakaganda. And mukhang napakahaba niya. Ground clearance is 190mm for a SUV daw. For me, it's MPV. SUV, 190mm. I think medyo mababa. Nyo ipang soft road to. Baka sumayad-sayad ang ilalim nyo. Rims are R17 with 205/50. Tires na Bridgestone Turanza T005A. Maganda ang treadwear niya, mababa. Ibig sabihin ng mababa, mas makapit. Mas malambot yung goma. Treadwear nito is 260 ang treadwear niya. So, I'm expecting it will grip well pag tinesting natin sa Sampaguita Burgring. Anyway, doors are napakahaba. Tignan nyo naman, kada door ang haba. I'm expecting na maluwag sa likod, at least for my size. Or baka hindi na naman komportable, madali na naman ako ni Pekto. Veloz sign sa headlight, reminding everyone na Veloz to, hindi to Avanza. Anyway, this chrome, yung chrome na yan, dire-diretso yan. Pag ganun, hanggang dito, sa likod na to mga buddy. Which make it look cooler, at least sa paningin ko. Gagandahan ako. Buo eh. Simula doon, pag ganun, hanggang harap, putol lang siya hanggang likod. Anyway, silipin naman natin what's inside. Silipin natin mga creature comforts, features ng Veloz. Para makapasok ko kay Veloz V mga buddy, meron kang dalawang option. Meron kang remote, pwede mo i-unlock dito, lock, unlock, or hawakan mo yan, yung dalawang linya na yan, slide mo lang na ganun, bukas na mga buddy. Ganun lang kasimple. At ito ang bubungad sa'yo, white plastic, hard plastic, na may parang kaliskis dito. Hard plastic yan. Silver trim. Carbon fiber. Ito, leather to. Soft touch material, mga buddy. Yung door handle mo, door opener is chrome. A very small bottle holder. Very small. Why very small? Kasi hindi kasya yung aking pagkatabang bottle water. Dashboard is parang napakalayo mo dun sa, sa windshield. Start natin. Init. Yes. Bungad sa yan, Veloz. Dashboard is almost flat. Tapos magkaiba sila ng texture. Plastic part na to looks very hard plastic kumpara dun sa unahan na mukhang leather, pero hard plastic din naman. Pero mas maganda yung texture na nandoon mga buddy. At least for my paningin, Hindi ko gusto tong plastic na to. Parang chipipay tignan mga buddy. And of course, silver trim dito sa mga aircon vents. Doon, meron din. Kita nyo. Tapos, meron kang leather na naman dito with Veloz badge. Ayan, may Veloz badge siya dyan. Dito, hindi na leather. White hard plastic na. Ayan. Tinerno lang doon sa leather na yan. Leather yan mga buddy. Hit muna tayo dito sa taas bago tayo kung saan mapunta. Wala kang sunglass holder dito.
Wala, ewan ko ba bakit ang mga MPV slash SUV walang sunglass holder. Sun visor, wala, walang salamin. Check natin ito kabila. Oh, meron. May ilaw? Meron. Wow, tutuwa si partner niya or si misis or si girlfriend. Balik tayo dito sa baba. Ang pinaka-favorite kong feature ng mga Toyota, of most Toyotas, hidden cup holder, mga padi. Paborito ko yan. Tayo sa may glove box, hard dump. Yan, tingnan natin gaano kalaki. Hindi siya gaano kalakihan Pero kasya naman yung pouch ko ng mga gadgets. Here in the middle, ito yung aircon controls mo sa V. Rotary knob, saka digital buttons. Di ko maintindihan dito mga buddy. Yung mode niya, wala. Sa mukha lang lahat ang tama. Tagal ko nang hinahanap. Wala Correct me na lang if I'm wrong kung nasaan man yung button na yun or wala talaga. Kung talagang sa mukha lang yung aircon niya. Kasi 'di ba madalas yung mga kotse meron sa paa, meron sa mukha, meron defogger. Pero ito wala akong button na makita. Wala rin dito sa infotainment. So just correct me if I'm wrong. Push start stop button nandito sa engine. Tapos yung monitoring mo ng passenger seat belts, yan, nandiyan dyan, kailaw. And blanco na to, mga buddy. Piano black, kaskasin yan. Yan ang mahirap sa piano black. Sana nilagyan nila ng pocket dito, nasasara. Sana. And here's your shifter with silver trim, yan. Tapos merong parang kaliskis na naman dito. May mga yan. Kung nakikita nyo, meron siya. Kung nakikita nyo, may mga mood lighting dyan, kulay blue. Kulay blue yan dyan, pag ganon. Pati sa ilalim niyang white plastic na yan, may mood lighting dyan mga pad. Parking brake mo is electronic parking brake. Busakin yan, yan kay Mab Auto. Auto hold, meron ka dyan. Mga buttons dito, auto high, low beam, pang turn off ng mga ng mga detection, collision warning, lane departure warning, traction control off. Steering wheel mo is wrapped with leather. It's thin, it's firm. Payat siya for my taste, but it's tri or apat na spoke with brushed aluminum look dito, but I think it's plastic. With black na naman dito, piano black ba to or what? Of course, mga buttons mo for your volume sa multimedia. Button na to mga padi sa steering wheel para sa settings doon. Kita mo yan. Tingnan natin Yan. Yan, makikita mo yung LDW or lane departure warning. Blink yan dyan. Ito naman, ewan ko kung bakit may analog clock ka dyan. Meron ka naman dito sa may infotainment mo. Tapos meron pa isang option na blank. Ewan ko bakit blank yan. Lipat natin. Messages. Siguro pag nakakabit or nakalink yung cellphone mo sa auto, sa multimedia ng auto. Tapos settings. Vehicle settings. Dito, display brightness. Of course, brightness ng LED or kung ano man. Time and date. Designs. Ito, napakaganda nito mga padi. Designs ng gauge mo. Puntahan natin isa-isa. Ayan, naka-display to. Yan yung gamit ko ngayon. Display 3. Yan, ang display 3. Display 4. Pinaka-paborito ko. Yan, display 4. Display 1. Ito, parang UFO. Yan parang Mustang. Yan, ang display 1. Pero balik natin sa display 4. Ngayon, display settings. Eco light indicator, average fuel, after refuel, trip A reset, after refuel, opening display. Diyan mo mapapatay yung mga setting na yun. Ano pa bang iba? Buzzer, front vehicle departure alert or LDW is lane departure warning, buzzer volume, turn signal, tone type. Pwede kang mamili ng tone signal ng turn signal. Opening sound volume, BSM buzzer, di ko alam meaning niyan. BSM, RCTA buzzer, di ko alam meaning niyan. But of course, you can see it sa manual or sa Google kung meron. Notification date settings. Yan, pwede kang maglagay ng date. Mga important dates sa buhay mo para paalalahanan ka ni Belos. Vehicle settings, yan, front camera, BSM, RCTA, door lock, wiper, turn signal, welcome lamp, dyan lahat sa settings na yan. Back natin, ano pang meron? Maintenance settings, oil change notice, oil deteriorate
WNG reset. Deterioration ng oil yan. Set settings, language, yun lang ang meron mga padi. Average fuel consumption and range, nandiyan dyan, makikita mo sa dahon na yan. Ito yung LDW, may magbiblink-blink yan dyan na linya. Pag may nadedetect siyang linya mga padi. Dito sa right side, dito naman yung LCD display that displays your speedometer and your fuel gauge mga padi. So that's it. Infotainment natin ito. Android Auto and Apple CarPlay standard sa vehicle information, radio, Bluetooth settings, display sound, camera, blah blah blah, security settings, copyright information, language settings, operation sound, assign favorite button, those things. Of course, wireless charging. Paano ko ba naman makakalimutan yan? At bago ko makalimutan, dito rin pala may cup holder. Ayan o, yun nga lang, exposed na siya. Pwedeng pocket, pwedeng cup holder. Ayan o, di ba? Napaka-useful niya. Wala siyang ganon, yung hidden. Exposed na siya. Ewan ko bakit ganyan, but that's what they did. So, meron ka ring pocket dito, mga padi, yan, dito. Sa armrest mo dito. It's covered with leather. Ayan, may maliit kang pocket dyan for scaling, ayan. May mababang tissue, ayan, ganyan lang siya kataas. Ganyan na siya kalaki, mga padi. Anyway, cloth ng seats is mix. Ayan, may mix na mga ano dito, may leather, may ganyan, tapos may ito, parang perforated na cotton or what. And you have airbag dito sa gilid, ayan o, SRS airbag nakalagay. So may airbag ka dyan, may airbag ka doon, airbag ka dito, of course dito sa driver. Anyway, steering wheel, ang setting nito is tilt and telescopic. Wow, di ba? Napakaraming setting mga padi. Set na natin sa paborito natin or yung komportable tayo. Seats niya is a little bit firm but feeling ko naman may iyakap niya ako. Oh, malapit to sa balikat ko eh. Itong bolster dito. Niya ako. So ito na yung seating position ko. Pag magdadrive, silip naman tayo sa likod mga padi. Dito naman sa likod, you still have the white soft touch material leather. Dito nawala na yung puti, naging black. Kaya ako ba't naging black na, hindi na puti na hard plastic. Isang bottle holder pocket. Tapos meron ka na namang bottle holder dito. Pinaghiwalay lang, nilagay dito. Kasi para sa speaker, to give way sa speaker mga padi. Space is, ayan, napakaluwag. Napakaluwag niya. Pwede ko mag-stretch. And ang upo ko is somewhat komportable naman. No? Itong seats na to is nare-recline. Nare-recline yan. Ayan, pwede kang humiga. Ganyan siya ka-recline. Pag gusto mong i-recline, using this lever. Itong lever na to. So, you can relax. Pwede. Luwag. Meron ka ring armrest. Pag hiniga mo tong middle seat kuno, dito yan. Pwede mo ihiga yan mga padi. Hilain mo lang to. Hila. Yan. Ayan na siya. I'm not sure kung meron tong cup holder dito, pero I think wala. Wala akong makapa. Wala akong makapa. Wala rin dito. Walang cup holder. Please confirm sa mga may-ari nito kung may cup holder dito. Pero as of now, wala akong makapa. So, I don't disclose na wala, pero wala akong makapa. Ito namang floor dito, napaka almost flat. Ang pros niyan is komportable yung uupo dito sa gitna kasi hindi masyadong mataas. No? Hindi gaya ng iba, mataas yung center tunnel dito. Mababa lang. Meron ka ring USB-A port dito, dalawa. And another tray cup holder yan mga padi. Lain mo lang yan. Pwede na siyang cup holder. Diba? Okay din Ingenuity Ngayon kung nakasagad ang upuan dito mga padi, nakasagad pa atras. Ito na lang ang clearance ko. Maluwag pa rin naman. I can still stretch. Yan, kita naman. Pwede ko mag-stretch. Itong upuan dito sa harapan, nai-slide din to. Yan namumove using this lever dito sa ilalim mga padi. Para to give way, kung gusto mong bigyan ng space yung tao sa likod, sisikipan sila, pwede mo i-slide dyan. Both, pareho yan. Diba? I-slide dyan. Ibang mga amenities dito sa second row. Dito yung aircon mo. Yan, ang aircon vents mo. Ito yung controls. Meron ka ring headlamp. Yan, pwede mong lakasan dito.
Diyan yung aircon vents mo. Ayan mga padi. Ito kung para saan to, ito panghawi to ng hangin, alam ko eh. Sa pagkakaalam ko ito yan, panghawi ng hangin. Pag gusto mong pababain yung hangin na pag ganon, baba mo yan para yung hangin gaganon. Pero kung gusto mong padiretso sa likod, angat mo lang. Please correct me if I'm wrong kung tama nga yung sinasabi ko. Pero pagkakaalam ko dyan, yan yung gamit niyan. Ayan, para yung hangin, yan, pupunta lang dito sa baba dito. Pag ginanyan mo, bubuga pa ganon. Yun lang ang meron dito. Silip naman tayo dyan sa third row kung gaano kaluwag. Para makapasok ko sa third row seat ng Veloz, syempre kailangan mo iganto to mga padi. Angat. Yan ang clearance ko. Dikit. Kung nakasagad dyan Ito hindi naman nai-slide to eh. But nare-recline naman to. Ayan, hilahin mo lang to. Ayan, nare-recline siya. So, I'm 5'5", 5'6". Dikit na ako dito kung sagad yung upuan. But syempre, makiusap ka sa uupo dyan, pausog naman. Yan, inusog ko ng konti. Oh, yan na. May space na ako. May mga sagabal dito. Itong hump na to. Maliit yung foot space ko dyan, footwell. Ayun ang mga istorbo dito. Yung hump na yan, saka yung railing ng upuan. Plastic pa kasi. I hope nakikita nyo. Ito, plastic yan. Ito plastic, pampasikip ng footwell. Komportable ba ako? Komportable ako sa ngayon, pero sa long trips, hindi ko sigurado kung magiging komportable ako dito kasi hindi man lang ako maka-stretch. Ayan yan na, yan na yung stretch ko mga padi. But meron ka naman ditong pocket. Ayan, pocket ka dyan or cup holder. Lagayan ako anong gamit, may pocket ka rin dito. Sa kabilang side, ganun din. But sa kabila, may pocket na siya. Meron pa siyang 12-volt socket dito. So, yun lang ang meron dito. Ito, na-fold flat to. I-fold flat natin. Yan. So, yun lang ang meron dito mga padi. Silipin naman natin kung anong meron dito na space or storage dito sa likod. To open the back, merong popper dito, rubber popper katabi ng camera. Kakapain mo lang. Nandito dito. Toink. Yan na yun. Bubuksan mo na yan. Yan. Yan na lang ang space mo pag nakatayo tong mga upuan dito mga padi. So yung space na yan, napakaliit. Hindi ko alam kung ilang liter yan. Lalagay ko na lang, sana hindi ko makalimutan. Oh, yan. Parang ilang dangkal lang, 1, halos 2 dangkal ko lang. Pero sa ilalim niyan, syempre, meron namang secret storage yan. Lagayan ng mga kung ano-ano. Kaya nito, pang tow, jack, tools. Oh, meron pang packet dyan, yan. May ilaw ka dyan. Yan, storage ka dyan. At syempre, pag finold mo yan, common naman to sa mga ganitong sasakyan. Mga MPV/SUV. Very common. Lahat sila na-fold na ganyan. So, meron ka mas malaking storage ngayon. At di lang yan. Pwede mo rin i-fold flat yan. Oh, fold flat na siya. Pwede ka na mag-camping, pwedeng lagyan ng kama, pwede mo nang tulugan, diba? Gaano kalaki yan? Hindi ko alam. Basta pwede ka na mag-camping dyan, pwede mo nang tulugan. Anyway, doon naman tayo sa makina mga padi. To pop the hood mga padi, ito, hilahin mo lang to. May label naman. Meron ka rin packet dyan. Yan, ngayon ko lang na-discover. Meron ka rin packet doon. Ngayon ko lang na-discover. Lagayan din ng mga kung ano-ano mang bagay. Teleport. Hood is magaang. At yan ang makina nagpapatakbo sa Veloz. 1,496cc. Wala pang 1.5 liter. Pero this is called 1.5 liter inline 4 dock. It produces 105 horsepower and 138 Newton meters of torque, mated to a CVT with fake gears or simulated gears na CVT, which is good for modern CVT. Correct me if I'm wrong, I believe ganito rin yung makina na nakabit sa Avanza. But anyway, ano pa ba nakalimutan natin? Siyempre, taking it for a drive. Alright mga padi, driving the 2025 Toyota Veloz V. So 2025 model nga ito mga padi, and it's got 3,058 kilometers on the clock. So first impression, steering wheel is a bit slow sa center. Pag ginaganyan ko, lagi ko naman ginaganyan sa center. Medyo mabagal ang kanyang movement sa gitna. Habang nasa stoplight tayo, blind spot tayo mga padi. Ito medyo malaki ang blind spot nito, A-pillar.
both left and right. Pero dito naman sa side mirror, may siwang naman dahil may maliit na window dito. Yun. Maliit na window after nung side mirror. Saka medyo, at least yung side mirror, medyo naka-atras ng konti. So may konting siwang, pero ito talaga napakalaki. Yan, yung may tweeter. Yan, left and right. And driving position is pretty good, at least for my taste. Yan. Sinagad ko ng baba. Medyo ang datingan nito, malayo ka dun sa windshield. Parang ang haba nung dashboard, mga padi. One of the nanis, yung nagtututut. Brake pressure is good. Very good. Mataas. Yun nga lang medyo bitey. So medyo modulation ang kailangan mo dito, mga padi. So dito tayo sa testingan natin. Medyo malubak na lugar dito sa BGC. Komportable naman, hindi duyan but semi-duyan. Hindi siya totally firm, semi-duyan. May konting firmness. Ayan konting firmness ako nararamdaman. Pero hindi naman siya nakakalamog. Pero malalaman natin yan, yung firmness na yan, pag inakit natin sa Sampaguita Burgring. Yung drive mode niya, nasa normal lang ako. May drive mode kasi siya. Meron siyang eco, sport, saka normal. Yung normal drive mode, napaka na rin, responsive ng throttle niya. Responsive siya. For what it is, responsive. Kasi mostly yung mga bago ngayon, hindi na ganun ka-responsive. Ito, somehow, responsive naman. Ayun, yung preno, ayan bitey. So, a little modulation will do the trick para hindi mahilo yung mga pasahero kung meron man. Humps test, okay naman, smooth. Itong nag-iisa ako ngayon, tapos responsive yung throttle. Sakto na yung torque niya 138 Newton meters of torque. Wala akong sakay. We are below half. May konting firmness talaga siya. Pero hindi naman nakakalamog. Yung angle ng steering, mga buddy, tingnan nyo to pag ganyan-ganyan lang, mabagal. Pero pag medyo lumalaki yung angle, tumatalim siya. Habang lumalaki yung angle ng liko, tumatalim. Okay din. Ayan, ganyan siya kaloud pag medyo inaapakan. 100. Alright. Sarap ng suspension Ganun lang Seats are comfortable, medyo matigas ang foam, pero okay naman. Feeling ko mayayakap niya ako sa twisties pag tinesting natin to, mga buddy. Kasi dito sarado na kaagad yung balikat ko dito. Dikit na kaagad. Ang lang dito sa SUV MPV is ground clearance. If you're calling it SUV, dapat medyo mataas, at least 200 up. Ito 190 lang pag wala pang sakay yun. Testing. Wala. Talaga, mabagal ang steering niya, mga buddy. At least sa straight, pag halimbawa, may nakita kang tae, iniwasan mo, patay yung tae. Hindi mo agad maiiwasan. Yung mga tech neto, LDW, that's lane departure warning, saka yung collision warning. Sa next video na natin matetest yan, mga buddy. Kasi lane departure, mostly pag gantong nasa city ka, hindi mo naman talaga nagagamit yan. Pero yung mga blind spot monitoring, yan, gaya yan, yung nasa side mirror, may ilaw naman. Ay, wala ka! Lamig ng aircon niya, 26 degrees ko sinet, malamig pa rin. Driving view, okay naman. Flat dito yung dashboard kasi. Diyan, flat line niya. Mukhang malaki yung windshield. Side mirrors, malaki rin. Maganda. Kitang-kita ko naman yung mga angle niya. Pero lang yung mga blind spot,
Siyempre, pag sobrang layo na, hindi mo nakita. Just like other side mirrors, ganun din naman. Buti lang, may camera ka. Pwede kang mamili ng camera. O, yan. O. Diba? Kaso nawawala ka agad pag tumatakbo ka. O. Camera. Lumipat tong camera to. Mukhang natalsi ka ng tae. Ayan, o. Okay naman. Okay naman. Hindi siya nakakagulat. Dahil 138 Newton meters of torque naman eh. But for what it is, MPV/SUV, okay naman. Okay naman na experience. Leather wrap steering. Yun nga lang, medyo maliit yung rim. Medyo payat for my taste. Seats are okay naman. Iyakap niya ako. We're in normal drive mode. Let's give it some juice. Not bad for a MPV/SUV. Pwede na. At buti na lang may mga cameras din to pag nagpa-park ka. Very helpful yan, no? Para hindi ka mag-gutter, yan, diba? Left and right. Ayun ang mga tech niya. Try natin sa sport. Yan, tumaas yung RPM kagad. Mas gigil siya, mas gigil. Nilagay mo sa sport. Meron itong 7 fake gears or simulated gears. I-demo ko mamaya. Testingin lang muna natin tong S mode. AC. Tunog is not that enthusiastic for my ear. Para sa isang 4-cylinder. Parang may sumisipol kasi. Hindi naman supercharger. Okay, try naman natin mag-manual mode. Pero somehow, response is good, ah. Maganda response ng Veloz. Pipitikin ko yung throttle. Konting delay lang, pero hindi ganun ka-delay. Steering wheel talaga is not that sharpy sa gitna. Downshift. Yes. Pero at least yung CVT niya, di ba? May involved ka pa rin kahit pa paano. Drive mode niya, dito, pindutin lang natin. Meron pa siyang power mode. Short press. Try natin yung power mode. Nakalagay sa screen, power, PWR. Power mode tayo dito. Parang pareho lang ng sport mode. Yun nga lang, mas gigil ng sport mode mga padi. Try naman natin mag eco mode. Long press. Yan, eco mode. Mas mas delay yung throttle niya pag naka eco mode siya. But I hope anyway you learn something on this video mga padi. Kung sakaling kayo ay tumitingin ng Veloz, Toyota Veloz. This is a 2025 model. So bagong bago. Nakalagay pa sa ORCR niya. 2025 talaga. Confirm. And confirm, SUV siya sa papel. SUV. Para sa akin kasi hindi SUV yung mga ganito eh. SUV para sa akin, at least high ground clearance, at least 200mm or more. Anyway, on the next video mga pali, gagawa tayo ng NVH, performance test, braking test, power test, vibrato test. Siyempre, saan pa ba? Sa Sungay, saka sa Sampaguita, Burgring. So, abangan nyo yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, baka naman pindutin nyo lang yung subscribe button dito. And kung nakatulong tong video na to sa inyo sa pag-decide, you will seal the deal when buying a Toyota Veloz. Pakihit na rin yung like button dyan. Pakidot-dot nyo ng pakidot-dot.
para naman gumana yung tinatawag na YouTube algorithm. Hindi ko na ipapaliwanag kung ano yun mga buddy. Isa lang ang sasabihin ko tungkol dyan sa YouTube algorithm na yan. Maraming matutulungan yan. Anyway, I'll see you again on the next car review.